Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Tinig ng Guro, Tawanan at Katotohanan. Ako si Bernadette. Ako si X-May. Ako si Liza. Ako si Alea. At ako naman si Rolinda. Pero, naisip niyo ba na bakit kahit anong effort ng guro, may mga batang hirap pa rin matuto? Isipin mo to. Nasa harap ka ng klase, todo explain ka na, pero ang mga estudyante mo mas interesado pa sa chismisan. Tapos biglang may magtatanong, Ma'am, kasama po ba to sa exam? Kapag sinabing wala, goodbye attention. At minsan, mapapaisip ka, kulang ba sa effort ang bata o may dapat baguhin sa paraan ng pagtuturo? Kaya ang tanong, problema ba ito ng estudyante o ang sistema ng pagtuturo? Kaya, sa episode na ito, aalamin natin ang mga metodo, estratehiya, teknik at pamamaraan sa pagtuturo sa elementarya. Kaya makinig, matuto at makisabay sa kwentuhan! Hindi biro ang maging guro. Isipin mo, 30 na bata pero parang 60 ang energy nila. Habang nagtuturo ka, may sisigaw, Ma'am, kinain po ang eraser ko. At may isa pa, Ma'am, pwede po ba akong mag-CR? Pag pinayagan mo, susunod na sila. At sa gitna ng ingay, may gurong pilit inaabot ang bawat bata kahit pagod na. Sa likod ng pisara, may gurong tahimik na lumalaban para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pero aminin natin, nakakatawa rin minsan. Tanong mo, ano ang pang-uri? Sagot naman nila, yung pogi po, tulad ko. Wow naman ha, yung confidence level 100%, pero yung understanding medyo loading pa at inaayos. Pero at least may participation. Sa dami ng hamon, mahalaga na alam ng guro ang tamang metodo at pamamaraan. May pagbuod, nagsisimula sa halimbawa bago mabuo ang konsepto. At sa pasaklaw naman, simula sa paliwanag bago ang mga halimbawa. Parehong mahalaga. Depende sa sitwasyon at pangangailangan ng bata. At sa estratehiya naman, effective ang cooperative learning. Natututo ang bata habang nakikipag-collaborate sa kanyang kapwa-estudyante. At sa teknik, mahalaga ang questioning. Halimbawa, bakit mo nasabi iyon? Paano mo nakuha ang sagot? Dagdag pa, ang visual aids at storytelling mas engaging, mas madaling matandaan. At syempre, kailangan flexible ang guro. Iba-iba ang bilis dahil iba-iba ang bilis ng pagkatuto ng bata. Kaya minsan, teacher ka na, counselor ka pa, entertainer ka pa. Ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon. Ito ay paghubog ng pagkatao ng isang bata. Hindi lang tayo nagtuturo. Naghuhubog tayo ng pangarap. At nagiging bahagi tayo na kanilang kinabukasan. At kung ikaw naman ay estudyante, pahalagahan mo ang bawat aral at sakripisyo ng iyong guro. Dahil sa likod ng bawat leksyon, may gurong naniniwala sa kakayahan mo. Kaya sa mga guro, laban lang! At sa mga estudyanteng makinig naman kayo kahit konti lang. At sa mga nawawalang eraser, sana matagpuan na kayo. Dahil minsan, mas mahalaga pa kayo kaysa sa lapis. Maraming salamat sa pakikinig sa Tinig ng Guro, Tawanan at Katotohanan. Hanggang sa susunod na episode, paalam!